Makalipas ang 3 araw, nagpasya na si Arturo na umuwi na ng Siquijor. Hindi na niya binisita pa si Nonoy. Batid niyang masaya na ang bata sa piling ng mga tunay na kamag-anak ito. Alas 7 ng gabi ang biyahe ni Arturo. Pero bandang alas 2 ng hapon, naggulat sila ni Tatay Andoy dahil sa isang bisita. Si Inko Simeon at ang 6 na mga busaw na aswang. Kasama ng mga ito si Nonoy. Pati si Arturo hindi makapaniwala. Tanging si Inko Simeon lamang ang pumasok sa loob ng bahay ni Tatay Andoy at si Nonoy. Sandaling nag-uusap sina Arturo at Inko Simeon kasama si Tatay Andoy. Arturo, ipaubaya ko na sa iyo ang pangangalaga kay Nonoy. Tama na ang ilang araw na nakasama namin ang bata. Gusto ni Nonoy na sumama sa iyo sa pag-uwi sa Siquijor. Alam kong nasa mabuting kamay si Nonoy. Saka bibisita din naman kayo kapag bumalik kayo dito sa Bohol. Huwag kayong mag-alala. Gumawa na ako ng paraan para mapatigil na ang ginagawa ng aking pinsan. Humina na din ang puwersa nila dahil sa pagkamatay ng karamihan sa kanilang hanay nang salakayan kayo dito sa bahay at sa lugar ni Andoy. Hindi na ako magtatagal at lumingon ito kay Nonoy. Nonoy, maraming salamat at mag-iingat kayo. At lumabas na si Inko Simeon. Pagkatapos, umalis na kasama ng mga busaw na aswang. Yumakap din agad si Nonoy kay Arturo. Oh, Nonoy, magkasama pa rin tayo. Mamayang gabi na ang uwi natin doon sa Siquijor. Hindi mapigilan ni Arturo ang tuwa. Kinagabihan, nagpaalam na si Arturo kay Tatay Andoy, Ariel, Nanatoria, David at Dan. Kahit ilang araw lang ang kanilang pagsasama, makabuluhan pa rin ito dahil sama-sama silang nakikipaglaban sa mga busaw na aswang. Makalipas ang ilang oras na biyahe, nakauwi na sila Arturo sa kanilang bahay doon sa Siquijor. At makalipas pa ang ilang araw, tahimik na namumuhay sina Arturo. Hanggang sa dumating na naman ang pagsubok sa kanyang buhay. Nang minsan na papunta si Arturo doon sa lugar ng isa sa kanyang matalik na kaibigan na si Narding. Ito ang pumalit kay Arvin bilang katulong ng kanyang shop. Kararating pa lamang ni Arturo at Arvin doon sa lugar nila Narding, agad na napansin niya ang isang matanda na nakasuot ng salakot at may dalang mahabang baston. Hindi pa nakapasok si Arturo sa loob ng bahay, agad na lumapit ito sa kanya. Arturo, di ba ikaw si Arturo? Napatitig si Arturo sa matanda. Oo, Tatang. Ako nga, si Arturo. Ano po ang kailangan natin? May mahalagang pakay ako sa'yo. Napaka-importante. Kailangan na makausap kita. Kaya sabi ni Arturo, Arvin, mauna ka na sa loob. Susunod na ako. At agad na sumunod si Arturo sa matanda. Umupo sila doon sa ilalim ng puno ng kahoy. Bago ang lahat, ako nga pala si Tata Kukoy. Kapatid ako ni Tata Pascual. Marahil hindi mo kilala ang kapatid ko. Pero lahat ng mga albularyo dito sa Siquijor ay kilala ang aking kapatid. May mahalaga akong pakay sa'yo. Kailangan namin ang tulong mo, Arturo. May mga alam ako tungkol sa pagkatao mo at sa lakas mo. Kailangan namin yan. Kailangan namin ang iyong lakas. Mamayang gabi, puntahan mo ako. Sundan mo lang ito. At may ibinigay ito na maliit na garapon
na may laman ng mga alitap-tap. At pagkatapos, mabilis na itong umalis. Napatitig na lang si Arturo doon sa matanda. Ano kaya ang kailangan ng tatakukoy na yon? Bumalik na si Arturo at pansamantalang nakisaya doon sa bahay ni Narding. Pero pagpatak ng alas 7 ng gabi, umalis na si Arturo at nagpaalam. Binuksan ang garapon at nang lumabas ang mga alitap-tap at lumipat, agad na sinundan ito ni Arturo. Pero laging handa si Arturo. Nag-uusal na ito ng mga orasyon ng pambakod. Sumuot ito sa kakahuyan hanggang sa paakyat na ito ng bundok. Ilang sandali, may nakitang dalawang maliit na magkatabing kubo si Arturo. Sa isip niya, ito na siguro ang kubo ng matanda. Napakatahimik ng kubo at parang walang sinumang nakatira sa loob. Kaya huminto si Arturo. Pero biglang may nagsalita sa kanyang likod. Pasok ka, Arturo. Naghihintay na si Tatakukoy sa'yo. Nang mapalingon si Arturo, nakita niya ang malaking bulas ng katawan. Sa tingin niya, mas matangkad pa ito sa kanya. Mahaba ang buhok at tagtad ng tato sa buong katawan. Ako nga pala si Burdog, ang kanang kamay ni Tatakukoy. Huwag kang mag-alala. Nasa kanan kami at may mahalagang pakay kami sa iyo. Kaya pagkatapos ng ilang sandali, pumasok na si Arturo at nagulat siya dahil sobrang laki pala ang nasa loob ng kubo. Parang nilinlang lamang ang kanyang mga mata. At nakita niya ang 5 katao na nandoon sa loob. At isa sa mga ito, si Tatakukoy. Agad itong tumayo pagkakita kay Arturo. Arturo, salamat at pumunta ka rito. Ipakilala ko ang mga kasamahan ko dito sa loob. Ito si Burdog at Ubak. Sabay Turo doon sa kuba. Ang dalawang ito ang lagi kong kasakasama. Kami ang katulong ni Tata Islao na nangangalaga sa buong kagubatan ng Siquijor. At nalagay tayo sa peligro, pati na ang buong isla ng Siquijor, dahil sa pagbabadya ng isang grupo ng mga Diablo na gustong pumasok sa ating mundo. May ilan na sa mga ito ang nakapasok at nakatawid dahil may mga tumulong sa mga ito na mga masasamang albularyo at mambabarang. Ito nga pala si Mauricio at Abito. Galing ang mga ito sa lungsod ng Talingting. Kusa din silang tumulong para mahadlangan natin ang plano ng mga Baltak. Ang mga Baltak ay lahi ng mga mandirigmang Diablo at gustong maghari dito sa ating mundo. Sobrang dami ng grupo nila at may mga kasama pang mga mambabarang dito sa Siquijor at masasamang albularyo. Kailangan natin ng buong puwersa para labanan ang mga ito. At itong isa, ito si Adolfo, isa ding antinggero. Ito naman si Arturo at ipinakilala na si Arturo sa lahat. Pagkatapos, lumingon ito doon sa kuba. Obak, gawin mo na ang inuutos ko sa iyo. Susubukan natin na humingi din ng tulong sa grupong misyonaryo at sana makakarating bukas si Nadadoy at Goryo. Malaki ang maitulong ng 2 albularyo na yon. Sabi ni Arturo, ano ang gagawin natin at maitulong ko, Tatakukoy? Pag dumating na ang mga hiningian ko ng tulong, agad tayong magpupulong, Arturo. Sa gabing ito, ipakita ko sa inyo ang lugar na sinasabi ko kung saan gusto ng mga Baltak na makatawid ang buong puwersa nila. Kaya pagkatapos ng ilang sandali, agad na pinuntahan nila ang lugar. Nasa gitna ito ng gubat ng mga batuhan. Paparating pa lamang sila, sabi ni Tatakukoy,
Humanda kayo. May ilang mga baltak ang nakatawid na at umaligid ang mga ito dito sa gubat. At ang ilan sumasama na sa mga mambabarang at masasamang albularyo. Nang makalapit na sila, agad na naramdaman nila ang kakaibang puwersa ng paligid. Burdog, dito lang kayo ni Adolfo. Magmatyag kayo. Kami na lang muna ang lalapit doon sa bahagi ng batuhan. At muling naglalakad sina Tata Kukoy, Arturo, Tatay Abito at Tatay Mauricio. Nang huminto ang matanda, kasi naramdaman nila ang ilan sa mga nilalang na nasa paligid na nila. Dito na lang muna tayo. At may itinuro si Tata Kukoy. Ang bahagi na yan, dapat maisaran natin ng maayos ang lagusan at patayin ang lahat ng mga nakatawid na mga baltak. Tanong ni Tatay Mauricio, ano bang klaseng diablo ang mga baltak, Tata Kukoy? Ang mga baltak, mas malaki ang mga ito nang di hamak sa mga tao. Mahahaba ang mga pa at kamay. Kulay puti ang mga balat at nababalutan ng kulay itim na tila ang kanilang mga katawan. Ang ilan sa kanila may daladalang armas na parang tabak. Kapag tinamaan ka ng armas na ito, parang mayayanig ang buong mong katawan. At may ilan din sa kanila na gumagamit ng orasyon para mahiwalay ang iyong katawan sa iyong espiritu. Masarap na pagkain ng mga baltak ang espiritu ng tao. Mag-iingat din kayo sa kanilang mga kalmot at kagat dahil agad na mapaparelisa ang iyong buong katawan. Dalawang klase ang mga baltak. May isang uri pa ang mga ito. May maliit sa kanila pero may mga pakpak ang mga ito at may dalang parang latigo. May kakayahan ang mga ito na gayahin din ang anyo ng mga hayop. Kailangan pa natin na gumawa ng mga ritual para sa gamot kung sakaling may makagat sa hanay natin. Ipinakita ko lang sa inyo ang lugar. Umalis na tayo dito. Hindi pa pwedeng labanan natin ang karamihan sa mga baltak. Tinatapos ko pa ang mga ginagawa kong ritual at gamot. Kaya agad na umalis ang grupo nila. Pero may nakasunod pala na dalawang baltak. Sabi ni Burdog, Tata Kukoy, may dalawa ang nakasunod sa atin. Hindi dapat na masundan ng mga yan ang lugar na kinaroroonan natin. Mauricio, Burdog at Adolfo, kayo na ang bahala sa dalawang yan. At agad na nag-uusal si Tata Kukoy ng mga orasyon sa bulag. Pagkatapos, sabi niya, tara na, Arturo, Abito. Habang sina Tatay Mauricio, Adolfo at Burdog, humanda na din ang tatlo. Sina Adolfo at Tatay Mauricio, walang idea ang mga ito kung anong klase ang makakalaban nila. Kinuha agad ni Tatay Mauricio ang kanyang agimat ng saging at ang agimat ng kampana. Pati si Adolfo, kinuha na din ang agimat at si Burdog, hinugot na nito ang malaking itak. Ngayon, nakita na nila Tatay Mauricio at Adolfo ng harapan ang mga nilalang. Bumaksak agad ito sa kanilang harapan habang nakalabas ang matatalas ng ngipin. May dalang mga tabak ang dalawa. Pagkatapos, agad itong tumakbo papunta sa kanila. Pero para itong pagapang habang tumatalon-talon. Ang bibilis ng mga nilalang na umaatake sa kanila. Agad naman na umilag ang tatlo at sinubukan ni Tatay Mauricio na sapakin ang isa sa tagiliran gamit ang agimat ng kampana. Nang tamaan ito, agad na napaigik at tumama doon sa puno ng kahoy. Ayos, kaya ko palang saktan ang mga ito sa isang sapak ang nasa isip ni Tatay Mauricio. Pero muntik na siyang tamaan ng isang hampas nung isa
sabay kagat sana sa kanyang balikat. Buti maagap itong si Burdog. Agad niyang naihampas ang hawak na itak at tinamaan ito sa braso. Ngumasap kagad ito at narinig nila ang boses ng nilalang na parang boses ng baboy na kinatay. Sinundan pa ito ni Burdog ng ilang taga. Kahit na malaking tao itong si Burdog, sobrang bilis din ng kilos nito. Habang si Adolfo hawak ang isang punyal, inatake niya ang isa pang baltak. Mas malaki sa kanila ang mga nilalang, pero mas malakas si Tatay Mauricio. Agad niyang hinawakan ang liig ng baltak. Toy, mag-iingat ka. Delikado ang mga kagat at kalmot ng mga yan, sigaw ni Adolfo. Pero si Tatay Mauricio, para itong berdugo na itinumba sa lupa ang isang baltak at pinagsasapak na ito. Agad din na tumulong si Burdog. Tinapakan nito ang mga kamay ng nilalang para hindi makalmot si Tatay Mauricio at itinusok ang hawak na itak sa liig. Tinigilan na lang nila ito nang makitang hindi na gumagalaw. At agad na inatake pa ang isang nilalang. Pinagtutulungan na ng tatlo ang nilalang hanggang sa mapatay na din ito. Pagkatapos, nakita nila Tatay Mauricio at Adolfo na may ibinudbod na langis itong si Burdog sa katawan ng dalawang baltak. Sabi ni Burdog, pagpatay na ang mga baltak, maaari itong buhayin ng mga kasamahan. Itong langis na ginamit ko, isa ito sa mga ginawang ritual ni Tata Kukoy para tuluyan ng mamatay ang nilalang na ito. At nakita nilang parang unti-unting naaagnas ang katawan ng mga nilalang. Pagdating nila sa kubo, sabi agad ni Tata Kukoy, may mga ilan na sa kanila na nakawala na at nakatawid na sa gubat. Kailangan natin na bantayan ang patag. Baka atakihin ito ng mga baltak ang mga taong nakatira doon. Kami na lang muna ni Burdog ang bahalang magbabantay doon sa patag. Magpahinga na lang muna kayo. At may tinawag si Tata Kukoy at may lumabas galing doon sa kabilang kubo na isang babae na nakasuot ng kulay berde na damit. Berde din ang kulay ng balat at buhok. Mahahaba ang mga tainga nito. Tasya, ikaw na muna ang bahala sa aking mga panauhin. Tumango lang ito at nakatitig lang sa kanila. At ang sabi pa ni Tata Kukoy, isang lamang lupa si Tasya at katulong ko ito sa pagbabantay dito sa kagubatan. Siya na muna ang bahala sa inyo. Nagpahinga na ang grupo nila. Kinabukasan, nagising ang lahat nang dumating na ang matanda. Tuwang-tuwa ito dahil pumayag si Tatay Dadoy na tulungan sila sa labanan. Kasama din ni Ubak sina Supremo, Abner at Hidalgo. Nagkagulatan pa nga ang mga ito nang mapang-abot sila doon. Nagulat si Abner nang makita si Arturo. Kuya Arturo, nandito ka rin pala. Pati si Tatay Dadoy, kahit alam niyang nandito na din sina Tatay Abito at Tatay Mauricio, nagulat pa rin ito. At nang mapatitig ito kay Arturo, kaya napatingin na rin itong si Arturo kay Tatay Dadoy. Lumapit si Tatay Dadoy kay Arturo at ang sabi ng matanda, kung hindi ako nagkamali, ikaw si Arturo. Tumango lang si Arturo at pansin niya agad ang kakaibang lakas ng karga ni Tatay Dadoy na angat sa lahat. Yun din ang naramdaman ni Tatay Dadoy. Sa lahat ng mga narito, kakaiba ang pwersa ni Arturo at alam niyang may lahing aswang ito. Hindi na ito bago kay Tatay Dadoy. Matagal na niyang nabalitaan ang tungkol kay Arturo at nakilala niya pa ang isa pang aswang na gumagawa ng kabutihan
itong si Abner. Tata Kukoy, dapat na gumawa na tayo ng hakbang. Hindi pwedeng magsayang ng oras. Baka hindi na natin mapigilan pa ang mga baltak. Oo, Dadoy. At salamat na nandito ka. Talagang kailangan ko ang tulong mo. Agad na nagpulong ang grupo nila. Maghahati sila sa 3 grupo. Ang isang grupo ang bahala doon sa batuhan kung saan gustong tumawid ang mga baltak. Sila na ang bahala ni Tata Kukoy, Tatay Dadoy, Burdog at Adolfo. At sila na din ang bahala sa mga baltak na nakatawid na sa lagusan at umaligid doon sa gubat. Sina Ubak naman, Tatay Mauricio, Arturo at Tatay Abito ang magkakasama para tugisin ang mga baltak na nakalabas na sa gubat para hindi na ito makapamiktima pa sa mga tao na nakatira doon sa patag. Sina Supremo naman, Abner at Hidalgo ang bahala doon sa mga mambabarang at masamang albularyo na kakampi ng mga baltak. Pero hintayin muna nila ang pagdating ni Papa Goryo at GC. Ang sabi kasi ni Tatay Dadoy, susunod na ang mga ito. May importanteng ginagawa itong si Papa Goryo. Nang matapos na ang ginawang ritual ni Tata Kukoy, agad na humanda na sila ni Tatay Dadoy. May mga dala na silang mga kagamitan. Doon muna sila pansamantalang titira sa gubat habang binabantayan ang lagusan sa batuhan at maisagawa ang mga ritual para maisara na ito ng tuluyan. May dalang mga armas na din ang 4. Habang sina Arturo, Ubak, Tatay Mauricio at Tatay Abito, umalis na ang 4 at papunta na sila doon sa patag. Nakausap na ni Tata Kukoy at Tatay Abito ang punong barangay na nandoon at humingi na sila ng pahintulot na maglilibot doon sa lugar. Kakaiba din ang naramdaman ni Arturo doon sa kuba na si Ubak. Para lang itong normal kung tingnan, pero ramdam niya ang lakas ng karga nito. At sa albularyong ito kay Tatay Abito at Tatay Mauricio, malalakas din ang mga taglay nito ng mga karga. Habang sina Supremo, naghihintay muna ang 3 sa pagdating nila Papa Goryo at GC. Alam na din ito ni Papa Goryo dahil nakausap na ito ni Tatay Dadoy. Doon sa gubat na nasa harap ng patag, pumuwisto na sina Arturo. Gumagawa sila ng maliit na kubo doon sa itaas ng puno ng kahoy para dito sila pansamantalang matutulog habang nagmamasid at nagbabantay. Pero ang usapan nila, araw-araw silang pupunta doon sa 2 kubo ni Tata Kukoy para may report nila ang mga kaganapan sa buong araw. Makalipas ang ilang oras, dumating na sina Papa Goryo at GC. Agad na ipinakilala ni Tasya sina Supremo doon sa 2. At pagkatapos, kumikilos na sila. Paalis na sila doon sa lugar. Ang una nilang puntahan, ang bahay ng isang kilalang barangan na si Tata Kaloy. Isa ito sa mga pangunahing albularyo na maaring may kinalaman sa paglabas ng mga baltak. Dahil alam ni Papa Goryo na malakas ang mga kaalaman nito sa orasyon sa mga diablo. At makalipas lamang ang 3 oras, nasa paanan na sila ng bundok klase. Sa unahan nito, dito nakatira itong si Tata Kaloy. Doon muna ang 5 sa bahay ni Mamang Tasing. Nakiusap si Papa Goryo na doon muna pansamantalang titira ang grupo nila. Pumayag naman kagad si Mamang Tasing dahil matalik niyang kaibigan itong si Papa Goryo at gusto din na makatulong ng matandang babaylan sa mga nagaganap ngayon sa isla ng Siquijor. Kilala din ni Mamang Tasing itong si Tata Kaloy dahil minsan na niya itong nakalaban. Hindi niya ito tuluyang napatay dahil nga sa mga kaalaman sa diablo.
isinangla ang kaluluwa nito para magkakaroon ng ilang buhay. Ang balita nila, gumagawa daw ito ng grupo para sakupin ang buong isla ng Siquijor. Nakipagkunsaba daw ito sa mga masamang engkanto at maligno, pati rin pala sa mga diablo, ang mga baltak. Iisa lang ang dapat nilang gawin: wasakin ang nag-uugnay kay Tata Kaloy sa mga nilalang na ito. Isang banga na kulay itim. Dito niya makakausap ang mga diablo at patayin nila ang lahat ng mga baltak na nakatawid na at mga masamang engkanto na tumulong kay Tata Kaloy. Kaya kinagabihan, umalis na ang grupo nila Papa Goryo papunta na mga ito doon sa bahay ni Tata Kaloy. Dala na nila ang mga gamit at armas. Sumama na din itong si Mamang Tasing at ang mga engkantong kaibigan niya. Sasalakayin na nila ang albularyo na si Tata Kaloy. Nakahanda na din sina Abner, Supremo, Hidalgo at Jesse, pati si Papa Goryo. Matinding bakbakan na ang kakarapin nila dahil malakas ang mga kakampi ni Tata Kaloy. Habang sina Tatay Mauricio, Arturo, Ubak at Tatay Abito, natapos na nila ang ginawang maliit na kubo doon sa itaas ng puno ng kahoy. May ginawa din silang hagdan para maakyatan. Pagkatapos, gumawa na din ng mga pangontra sa paligid sina Tatay Abito at Tatay Mauricio. Kinagabihan, habang nakatayo si Arturo doon sa tuktok ng puno ng kahoy, may namataan ito na parang 3 malaking ibon ang lumilipad-lipad at parang papunta ito doon sa mga kabahayan na nasa gilid ng kakahuyan. Sinipat-sipat itong mabuti ni Arturo at napagtanto ni Arturo na hindi ito ordinaryong ibon dahil nang medyo mapalapit na ito sa kanilang kinaroroonan. Kita na niya ang hitsura ng mga ito. Parang mga taong lumilipad at papunta nga ito doon sa mga kabahayan. Agad na tumalon si Arturo sa lupa. Nagulat pa nga sina Tatay Mauricio at Tatay Abito nang bumagsak sa kanilang likuran itong si Arturo. Namamangha pa rin ang dalawa sa kakayahan ng kasama nila. May kasama silang aswang at hindi basta aswang lang, ang pinakamalakas na aswang. Sabi agad ni Arturo, Tay Abito, Mauricio, may nakita akong 3 nilalang ang lumilipad papunta doon sa kabahayan. Baka ito na ang sinasabi ni Tata Kukoy na mga ibang kauri ng baltak. Naramdaman na din ito nila Tatay Mauricio at Tatay Abito. Tumayo si Tay Abito at ang sabi nito, sige Arturo, sundan nyo ang mga nilalang. Puntahan din namin ngayon ang kabilang bahagi ng barangay. Hindi natin alam, baka may mga baltak ang papunta din doon. May naramdaman pa kung ibang nilalang maliban sa 3 nakikita mo, Arturo. Sige, Tay Abito, ang sagot ni Arturo at suminyas na ito kay Ubak. Agad naman na bumaba si Ubak galing doon sa kubo na nasa itaas ng puno ng kahoy at sumama na ito kay Arturo. Napalingon itong si Arturo kay Ubak. Wala itong anumang dala ng mga armas. Ano kaya ang kakayahan ng kubang ito? Nang makalapit na sila doon sa mga kabayan, agad na sumingot-singot itong si Arturo. Nawala kasi sa kanyang paningin ang 3 nilalang na nakita niyang lumilipad kanina. Baka naramdaman sila ng mga ito. Pagkatapos, naamoy na ito ni Arturo. Pati itong si Ubak, sumisingot-singot din. Ang 3 mga nilalang na nakikita kanina ni Arturo, nakadapo ang mga ito doon sa isang puno ng kahoy na malapit sa 2 bahay doon sa unahan ng palayan. Nakita ko na sila, Ubak.
nasa puno sila ng nara. O Arturo, tara na. Mukhang may masamang balak ang mga ito sa mga nakatira doon sa bahay. Nakita din kasi nila na may 5 katao ang nasa labas ng bahay at nag-iinuman. Mukhang ito ang punteriya ng mga nilalang. Walang sinayang na oras sina Arturo. Mabilis na tumakbo si Arturo. Kailangan na maunahan niya ang mga nilalang. At napatitig si Arturo kay Ubak. Ang bilis din itong sumabay sa pagtakbo. Sinubukan ni Arturo na tumalon doon sa mga puno. At ganon din ang ginawa ni Ubak. Anong klaseng nilalang itong kubang ito? Hindi naman ito aswang. Dahil walang naamoy na pagkaaswang si Arturo. Ang bilis din itong sumabay sa pagtakbo at tumalon doon habang nagpalipat-lipat sa mga puno kasabay ni Arturo. Biglang napabaling ang atensyon ni Arturo doon sa mga nilalang dahil parang sasalakay na ang mga ito papunta doon sa mga nag-iinuman. Nang makalapit si Arturo, agad niyang dinaluhong ang isang tumatalon na. Naabutan niya ito at bumagsak sila doon sa lupa na nasa likod ng bahay. Nagulat pa ang nilalang sa ginawa ni Arturo. Agad itong hinampas sa dalang parang latigo. Nasangga naman ni Arturo ang kamay ng nilalang at sinalubong ng kalmot sa tiyan. Napaigig agad ito na parang busis ng baboy na kinatay. Agad na napapatras habang sapo ang tiyan. Kita na niya ang buong hitsura ng mga nilalang sa malapitan. Maliit ito ng konti sa kanya. Walang mga buhok at ang liliit ng mga mata na parang mata ng pusa. Ang laki ng bibig habang nakalabas na ang matatalas nitong ngipin. Kulay puti pa rin ang balat ng mga ito at parang may halong itim-itim at may hawak na parang latigo. Sinalakay na din si Arturo ng 2 galing doon sa itaas ng puno. Mabilis na lumipad ang mga ito papunta kay Arturo. Ang nasa isip ni Arturo, kailangan na mapatumba nila agad ang 3 ito bago makahalata ang mga nakatira sa bahay, lalo na ang mga nag-iinuman sa harap. Humanda na si Arturo, pero biglang tumalon itong si Ubak at agad na binitbit ang isa. Pagbagsak nito sa lupa, agad din na ibinagsak din ng kuba ang bitbit na nilalang. Hindi naman kalakihan itong si Ubak, pero nakakamangha na kaya nitong bitbitin ang mas malaki sa kanya na isang baltak. Nang nasa lupa ng baltak, nakita ni Arturo na may lumabas na matatalas na kuko sa kamay ng kuba at agad na ibinaon ito sa dibdib ng nilalang. Napaungol agad ang baltak at pilit na kumawala. Pero isang tarak pa ng kamay ng kuba doon sa dibdib ng kalaban at parang piniga nito ang puso ng baltak. Isang mahinang palahaw ang lumabas sa bibig nito at agad na nawalan ito ng buhay. Ayos, malakas itong kasama ko, ang nasa isip ni Arturo. Kaya agad din na umatake ito doon sa kaharap nilang nilalang. Tumalon si Arturo, pagkatapos agad na gumulong ito at inabot ang leeg ng nilalang. Pagkatapos, mabilis na tumakbo habang bitbit ang baltak at iniuntog ang ulo nito doon sa puno ng kahoy, sabay tuhod sa mukha. Hindi na nakuha pa ng nilalang na lumaban dahil sunod-sunod na ang mga ginawang pagkalmot ni Arturo sa dibdib ng baltak. Patay na ito ng bitiwan ni Arturo. Paglingon niya doon sa kanyang kasamang kuba, napatay na pala nito ang isa pang baltak. Nakahandusay na ito sa lupa at wasak ang dibdib at leeg. Napakurap ng ilang segundo si Arturo. Ang lakas ng kubang ito. Ubak, tara na. Dalhin natin ang mga katawan ng mga nilalang na ito doon sa kubo para makita nila Mauricio at Tatay Abito bago natin sunugin.
ang sabi ni Arturo. Agad naman na sumunod ang kuba. Binitbit nila ang mga bangkay ng mga nilalang at mabilis na silang tumakbo pabalik doon sa kubo. Habang sina Tatay Abito at Tatay Mauricio nasa kabilang bahagi na ang dalawa ng barangay. Kakaiba kasi ang naramdaman ng dalawa. Bukod kasi sa mga nakikita ni Arturo, may naramdaman pa na kakaibang pwersa sina Tatay Mauricio at Tatay Abito dito sa lugar na kinaroroonan nila. Nakikiramdam lang muna ang dalawa habang nag-uusal ng mga orasyon. May hinala na si Tatay Abito kung bakit dito sila dinala ng kanilang mga naramdaman. Ang sabi ni Tatay Abito, "Tara Toy, nakita mo ang isang bahay na nasa gilid ng kakahuyan. Puntahan natin ang bahay na yan. May kutob ako." "Sige, Tay Abito. Iba din ang kutob ko at alam ko na ang iniisip mo." Habang papalapit, lalong lumakas ang mga naramdaman nila. Pagkatapos, tumigil si Tatay Abito sa paglalakad at muling nag-uusal pa ng mga orasyon. Hanggang sa may nakita ang dalawa na tumatalon-talon sa likod ng bahay. Agad na tumakbo sila papunta doon sa may sagingan at sinipat-sipat ang nakita nilang nilalang. Hanggang sa nagulat ang dalawa nang makita ang dalawang nilalang na umaaligid sa bahay. At ayon sa mga nakita nila, ito ang mga nilalang na baltak. Tama nga ang hinala ng dalawa. Ang bahay na nandito, isa ito sa mga tumutulong sa mga nilalang na baltak na makapasok dito sa mundo ng mga tao. May mga iniusal-usal itong si Tatay Abito at ang sabi niya kay Tatay Mauricio, "Dito ka lang muna, Toy. Ikaw na muna ang magbabantay sa paligid. Lapitan ko pa ang bahay." At agad na naglakad si Tatay Abito papunta pa doon sa bahay. 5 minuto. Hindi siya maramdaman ng mga kalabang nilalang dahil sa kanyang ginawang mga orasyon gamit ang agimat ng gabi. Ang gawin na lang ni Tatay Abito, alamin kung sino ang mga nakatira sa loob ng bahay. Nang makalapit na siya doon, may kinuha ito na maliit na supot at ibinudbod ang laman nito sa kanyang kinatatayuan. At pinalabas din ang isang napakalit na anino galing sa isang garapon. Mabilis itong gumapang papasok sa maliit na butas ng dingding. At pagkatapos, nagsimula ng mag-usal muli si Tatay Abito ng mga orasyon habang sumisilip doon sa dingding. Makalipas ang 4 na minuto, umalis na si Tatay Abito. Nakabalik na ang kanyang inutosang kaibigang engkanto. Agad na bumalik siya doon sa kinaroroonan ni Tatay Mauricio. Mambabarang ang isa sa mga nakatira sa bahay na yan, Mauricio. Yan ang isa sa mga kakampi ng mga Diablong Baltak. Ano ang plano mo ngayon, Tay Abito? Magmanman muna tayo dito sa lugar. Kailangang alamin pa natin ang ibang mga kasamahan ng mga nilalang at ng mambabarang. Makalipas ang 2 oras, nagpasyang umuwi muna ang dalawa. Babalik sila bukas para makakuha pa ng mga impormasyon. Pagdating nila doon sa kubo, nadatnan nila sina Uba at Arturo at nakita nila ang 3 bangkay ng mga baltak. Matapos na masuri ito ni Tatay Abito, agad na ibinudbod sa mga katawan ng mga baltak ang bigay ni Tatakukoy na mga langis galing sa ginawang ritual. At nakita nila na unti-unting naaagnas ang katawan ng 3 mga nilalang. At sinabi na din ni Tatay Abito at Tatay Mauricio ang mga natuklasan at nakikita doon sa kabilang bahagi ng barangay. Ang plano nila, bukas na bukas,
puntahan nila at balikan ang lugar na yon. Sa gabing yon, nagmamatyag lang muna ang apat. Habang sina Tatay Dadoy naman, Tata Kukoy, Adolfo at Buldog, sinimulan na ng mga ito ang mga ritual. May mga ginawang patatsulok ang dalawang matanda na nasa tabi ng lagusan. Ang lagusan na sinasabi ni Tata Kukoy, makikita dito ang bakanting lupain na napapalibutan ng mga batuhan at umuusok ang pinakagitna nito. Dito sila gumawa ng mga mahigaan ang apat. At doon, sa ginawa nilang tatsulok, nandoon ang dalawang bungo ng hayop ng asopra. Napapalibutan ito ng mga nakasinding kandila. Sa gitna, may isang maliit na banga. Dito lumalabas ang usok at kumalat ito sa paligid na parang hinaharangan ang puwersa na gustong lumabas doon sa lugar. Ang gagawin na lang nila, bantayan ang paligid at atakihin ang mga baltak na gustong manggugulo sa kanila. Lubhang delikado ang sitwasyon ng apat. Kailangan na mag-ingat dahil hindi lang mga baltak ang maaaring sasalakay sa kanila. Maaaring may mga iba pang nilalang tulad ng mga lamang lupa, engkanto, nakakampi ng mga baltak at mambabarang. Mataas na uri ng orasyon na pangharang at pangbakod ang ginamit ng dalawang albularyo. Hindi makakalapit sa kanila ang mga kampo ng kadiliman. Tanging mga baltak lamang ang pwedeng makakalapit sa kanilang kinaroroonan. Sa ngayon, wala pa silang idea kung anong klaseng pangontra ang bubuuhin laban sa mga baltak. Ramdam din nila ang mga baltak na umaaligid, pero hindi pa umatake ang mga ito. May mga nakikita din sila na mga nilalang doon sa batuhan, pero parang nakatitig lamang ang mga ito sa kanila. Pagkatapos, aalis din ang mga ito. Sa tingin ni Tata Kukoy, may plano ang mga baltak, pero nakahanda sila sa maaaring mangyayari. Nasa paligid ang kaibigan ni Tatay Dadoy na si Baltik. Humingi siya ng tulong ito. Pati ang kaibigan din ni Tata Kukoy na isang agta. Si Burdo, lagi din itong handa. Hawak ang mahaba at malaking itak. Si Adolfo naman, dala din ito ang mahabang gulok. Salitan sila sa pagbabantay. Nandyan naman ang mga kaibigan nilang engkanto. Okay mga idol, maraming salamat po sa mga nakikinig sa ating kwento. Putulin muna natin pansamantala para ipaalam ko sa inyo at ipaalala na huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa mga bago. I-hit ang notification bell button para updated kayo sa ating mga video. I-likes ang ating upload mga idol para may recommend tayo ng YouTube at saka mag-comment po kayo. So, ngayon ipagpatuloy na po natin ang kwento nila ni Tatay Dadoy, Tatay Abito at Arturo. Hating gabi, nang maramdaman nila na lumalapit na talaga ang mga baltak sa kinaroroonan nila. Parang gusto na ng mga ito na atakihin sila. Kaya tumayo na si Tata Kukoy at Tatay Dadoy. Ito na sila. Humanda na kayo, ang sabi ni Tata Kukoy. Kaya kinuha na nila ang kanilang mga armas. May mga baltak din doon sa may batuhan. At doon naman sa may kakahuyan, tumatalon-talon ang mga ito habang umaaligid. At tama nga sila sa kanilang hinala. Ilang sandali, mabilis nang tumakbo ang mga ito papunta sa kanila. At ang mga nasa batuhan, tumatalon na din pababa, papunta sa kinaroroonan ng mga albularyo. Nang may tatlong tumalon papunta sa kanilang ginawang tulugan, pero agad na sinalubong ang mga ito ng kaibigang agta ni Tata Kukoy. Hinawakan ang paanong isa at inihampas doon sa batuhan. Agad naman na tinalunan ito ni Balte at pinagkakalmot. Sumugod na din sina Adolfo at Buldog, pati sina Tata Kukoy at Tatay Dadoy. Gamit nila ang mga armas at mabilis na
pinaghampas ang bawat maabutang baltak. Nang hindi napansin ni Baltik ang isang baltak at hinila siya nito sa paa at dinala doon sa ibabaw ng mga batuhan kung saan nandoon ang karamihan ng mga baltak. Pero umikot itong si Baltik at pinagkakagat ang likod ng baltak. At nang makahulagpos ang kaibigan ni Tatay Dadoy, mabilis na itong tumalon pababa. Marami ang mga baltak na umatake sa kanila. Sa tingin ng mga albularyo, nasa mahigit 30 ang bilang ng mga ito. At hindi pa kasali ang mga engkanto at lamang lupa na paparating. Lalong nagiging agresibo ang mga baltak. At may nakikita na din si Tatay Dadoy na mga lamang lupa at mga engkanto ang papalapit sa kinaroroonan nila. Mukhang gustong-gusto ng mga ito na tapusin na sila at pigilan ang kanilang mga ginagawa. At mukhang hindi nila kakayanin ang puwersa ng mga kalaban. Agad na umatras si Tatay Dadoy. Sabi nito, "Tata Kukoy, masyadong marami ang mga yan. Kailangan natin ng tulong." At agad na inilabas ang isang maliit na garapon galing sa kanyang bag. Nag-uusal ito ng mga orasyon. At pagkatapos, lumabas ang dalawang maliit na engkanto na kanyang kaibigan galing doon sa garapon. Pero hindi pa umalis ang mga engkanto. May kinuha si Tatay Dadoy na maliit na 2 dahon. Kailangan nilang mag-iingat. Baka atakihin pa ang kanyang mga kaibigan sa mga engkantong paparating. At ilang sandali, umalis na ang mga ito. Ang plano ni Tatay Dadoy, hihingi sila ng tulong sa grupo nila Tatay Abito at Arturo. Ito kasi ang mas malapit sa lugar na kinaroroonan nila. Pagkatapos, agad na nakipaglabang muli si Tatay Dadoy. "Tata Kukoy, kami na muna ang bahala sa mga ito," ang sabi ni Tatay Dadoy. Habang si Tata Kukoy, pilit nitong pinoprotektahan ang ginagawa nilang ritual. Ito kasi ang punteriya ng mga kalabang nila lang na wasakin. Kasama niya ang kanyang kaibigang Agtak, si Burdog. Grabe din ang tapang at lakas ng taong ito. May mga sugat na ito sa katawan. Pero parang wala itong kapaguran na pinag-aatake ang mga baltak. Pati na ang mga nakalapit ng lamang lupa at mga engkanto. Ang mga lamang lupa na sumasalakay sa kanila at mga engkanto, galing ito sa isang malakas na albularyo na kasamahan ni Tata Kaloy. Ito ang tumatayong pinuno sa mga mambabarang at mga albularyo na gustong maghari sa isla ng Siquijor. Malapit na ang mga kulay birdi na mga nilalang. Mabibilis na gumagapang ang mga ito papunta sa kanila. At ang iba't ibang hitsura ng mga engkanto. May malalaki ang ulo, may mga lumilipad, at ang karamihan, mga batibat. Kinuha na ni Tatay Dadoy ang sinturon nito. Ito ang gagamitin niya laban sa mga engkanto at lamang lupa. Mas mabisa ito sa mga nilalang na yan. At ang sabi niya kay Burdog at Adolfo, "Burdog, Adolfo, tulungan niyo si Tata Kukoy. Hindi nila kaya ang mga baltak. Tara na, Baltik." Ginamit na din ng matanda ang kanyang agimat ng saging at agimat ng kabal. Pagkatapos, mabilis na itong tumakbo at pinag-aatake na ang mga engkanto at lamang lupa. Bawat tamaan ng kanyang sinturon, agad na mamimilipit sa sakit ang mga ito. At pag napuruan ito ni Tatay Dadoy, babagsak agad ito sa lupa at magiging bulaklak na kulay asol. Habang si Baltik, mabilis itong tumalon at pasunod kay Tatay Dadoy. Bawat lamang lupa na maabutan ni Baltik, agad na pinagkakalmot at pinagngangat-ngat gamit ang bibig. Nang mapatras si Adolfo, mukhang malaki ang tama niya sa tagiliran. 3 baltak ang umatake sa kanya.
hindi na niya magawang mailagan pa ang atake ng isa. Napatay naman niya ang isa sa mga ito nang tamaan ng mga hampas ng itak doon sa katawan. Agad na tinulungan ito ni Tata Kukoy. Adolfo, itapal mo ito sa iyong sugat. Mga dahon na gamot ang bigay ni Tata Kukoy. Galing ito sa kanyang mga ginawang ritual. Mapipigilan nito ang pagkalat ng lason para hindi maparalisa ang iyong katawan. Isasandal sana ni Tata Kukoy doon sa batuhan na nasa gilid ng ginawang ritual si Adolfo. Okay lang ako, Tata Kukoy. Kaya ko pa. Ang sagot naman itong si Adolfo habang hawak ang sugat at pilit na tumayo para patuloy na lumaban. Napapaatras na din ang kaibigang agtap ni Tata Kukoy. Tinatamaan na din ito ng mga hataw ng mga tabak ng kalaban. Nasusugatan na din ito. Sana dumating na ang tulong na hinihingi ni Dadoy. Ang nasa isip ni Tata Kukoy, pag magpapatuloy pa ang labanan, mukhang dihado na sila. May paparating pa na mga kakaibang uri ng mga baltak. Lumilipad ang mga ito at papunta na din sa kinaroroonan nila. Makalipas ang ilang minuto, marami na ang mga bangkay na nagkalat sa paligid. Siyam na ang napatay nila ng mga baltak at marami na ang mga napatay nila Tatay Dadoy at Baltik na mga engkanto at lamang lupa. Pero may mga sugat na itong si Burdog. Kahit na anong lakas pa nito, napapaatras na din ang alagad ni Tata Kukoy. Dinaluhong ito ng mga baltak nang may dalawang nilalang ang tumalon galing doon sa batuhan at mabilis na inatake ang mga kalabang baltak na nakapalibot sa kanila. Ang bibilis nitong pinagkakalmot ang mga kalaban at ang isa pang nilalang tumalon ito at inatake ang mga lumilipad na mga baltak. Bawat maabutan ng nilalang, ibinagsak ito sa lupa at pinagkakalmot. Nabuhaya ng dugo sina Burdog, Adolfo, Tata Kukoy nang makita sina Arturo at Ubak. Salamat Arturo, Ubak, at dumating kayo. Uubusin na natin ang mga jablong ito. Ang sabi ni Tata Kukoy. Umaangil itong si Arturo at walang tigil na umaatake doon sa mga nilalang. Habang sina Tatay Mauricio at Tatay Abito, agad na tumulong na din ang dalawa sa mga kalabang engkanto at lamang lupa ni Tatay Dadoy at Baltik. Pinaghampas ang mga ito sa hawak na pamalo na kawayan ni Tatay Abito at pinagsasapak ni Tatay Mauricio ang mga batibat. Gamit na nito ang kanyang agimat ng pangil ng kidlat. Bawat tamaan ng sapak ni Tatay Mauricio, tumilapon ang mga nilalang na batibat at hindi na ito titigilan pa hanggang sa marinig nila ang panaghoy ng mga nilalang habang maglalaho ang mga ito. Abito, mabuti at nakarating agad kayo. Sobrang dami ng mga nilalang ang umaatake sa amin, ang sabi ni Tatay Dadoy. Oo Dadoy, mukhang desidido talaga ang mga kalaban natin na pagharian ang ating isla. Pero ang nasa isip ngayon ni Tatay Dadoy, sino ang may pakanak sa pagpapalabas ng mga lamang lupa at mga engkantong ito? Batid niyang hindi ito si Tata Kaloy. Hindi kaya ng albularyong ito ang mga kakayahan na mapalabas ang mga ganitong klaseng lamang lupa. Ito ang balak na alamin ni Tatay Dadoy. Lahat ng mga albularyo sa Siquijor ay kilala niya, masasama man o mabubuti. Pati na ang mga barangan. Sigurado siya na kilala niya ang albularyong nasa likod sa pagpapalabas ng mga engkantong ito at lamang lupa at kakampi ng mga jablong baltak. Patuloy ang labanan nila. Mas nakakalamang na sila ngayon hanggang sa mapalingon sina Arturo at Tatay Dadoy dahil nakita nila ang isang malaking halimaw na patuloy na
inatake ang mga baltak. Kasing laki na ito ng uso, kulay abo, at ang bangis nito, kahit nasa laki ng nilalang, sobra din ang bilis nito. Bawat maabutan ng mga baltak, agad itong itatarak ang mahahabang kuko sa dibdib ng mga kalaban. Kakagatin ang liig hanggang sa humiwalay na ang ulo sa katawan. Ubak. Ito ang tunay na anyo ni Ubak. Isang mabangis na halimaw. At mas malaki pa ito ngayon kay Arturo. Kaya pala, kaya din ni Ubak ang mga kakayahan ni Arturo. Napabaling ang atensyon ni Arturo nang may umaatake sa kanyang baltak. Hinampas siya sa hawak na tabak at hinampas din siya ng latigo sa dalawang baltak na nakalipat sa itaas. Ang ginawa ni Arturo, hinila niya ang isa, hawak ang paa at ibinagsak sa lupa. Pagkatapos, tumalon si Arturo at itinarak ang matatalas na kuko sa liig at dibdib ng nilalang. Gumulong kagad siya at dinakma ang likod ng isa, sabay kagat sa liig, habang panay ang kalmot ng kanyang dalawang kamay sa likod at tagiliran ng nilalang. Nagawa pa nitong makawala, pero ang sunod-sunod na kalmot ni Arturo, agad na itong natumba at namatay. Inatake na naman siya nung nakalipad na baltak, pero agad na tumalon si Arturo. Hinawakan ang dalawang pakpak nito at hinila pabagsak sa lupa. Hinila ni Arturo ang mga pakpak hanggang sa humiwalay na sa katawan ng nilalang. At pagkatapos, sunod-sunod ng pagkalmot ang ginawa niya sa dibdib nito. May dalawa pa sa kanyang likod at umaatake na din ang mga ito. Pero agad na pinagtatagpas ito ni Burdog kasama si Adolfo. Kahit malubha ang sugat nitong si Adolfo, pilit pa rin itong nakikipaglaban. Nang maubos naman nila Tatay Dadoy, Tatay Mauricio, Tatay Abito at Baltic, mga lamang lupa at mga engkanto, tumulong na din ang mga ito doon sa grupo nila Tata Kukoy. Mas malakas ang mga baltak, kaya hindi madali ang ginawa nilang pakikipaglaban sa mga ito. Makalipas pa ang isang oras, patay na ang lahat ng mga baltak. Inawat na ni Tata Kukoy itong si Ubak. Dahil kahit kasi patay na ang mga nilalang, walang tigil ito sa pag-atake. Itatapon ang mga katawan, sabay talon at kalmot kagat sa mga ito. Tama na, Ubak, tama na. Pero parang wala itong naririnig sa mga sinasabi ni Tata Kukoy. Kaya nag-uusal na ang matanda ng orasyon. Pagkatapos, mabilis na diniinan ang noo ni Ubak. Dito na huminahon ang halimaw at unti-unting nagpalit ng anyo sa pagiging tao. Tama na, Ubak. Patay na silang lahat. Napatitig din dito ang mga albularyo, pati si Arturo. Si Tata Kukoy na ang sumagot. Si Ubak ay isang kalahating tao at kalahating halimaw. Maliit pa ito, nasa aking puder na at inaalagaan ko. Kaibigan ko ang ina nito. Hindi lang basta kaibigan, matalik kong kaibigan. At namana ni Ubak ang mga kakayahan nito at lakas sa kanyang ama na isang halimaw. Alam din ito ni Burdog ang kwento ni Ubak dahil maliit pa si Burdog, kasakasama na siya ni Tata Kukoy. Mas matanda lamang si Burdog kay Ubak ng ilang taon. At alam niyang ang nakapatay sa halimaw na ama ni Ubak ay walang iba kundi si Tata Kukoy. At ang ina ni Ubak ay ang dating asawa ni Tata Kukoy. Si Burdog naman, anak ito sa isang kaibigan din ni Tata Kukoy na isang engkanto. Pagkatapos, nililigpit na nila ang lahat ng mga bangkay. Alam nilang ng hakbang pa lamang ito ng mga kalaban nila para pigilan sila sa kanilang mga ginagawang ritual. Ibinulbud agad nila ang mga langis na ginawa ni Tata Kukoy
sa lahat ng katawan ng mga bangkay ng baltak. At nakita nila na unti-unting naagnas ang mga katawan nito. Hindi na umalis at bumalik ang grupo nila Tatay Abito at Arturo sa kakahuyan. Doon na sila magpalipas ng gabi sa batuhan. Baka muling sasalakay ang ibang mga baltak na nasa kagubatan. Ginamot din ni Tatay Dadoy ang sugat nitong si Adolfo. May mga plano na sila. May nakuhang ilang bulaklak si Tatay Dadoy sa mga nakalaban nilang lamang lupa. Magagamit niya ito para malaman kung sino ang may pakana sa pagpapalabas ng mga inkantong ito at sa mga lamang lupa. Bukas na bukas, hihingi siya ng tulong sa isang grupo na napabalitang pumapatay ng mga aswang para dagdag bantay dito sa Lagusan kasama ni Tata Kukoy. Sila ni Tatay Abito ang bahala sa albularyo na nasa likod ng pag-atake ng mga engkanto at lamang lupa. Kinabukasan, lumakad na sila. Si Tatay Dadoy, Baltik at Tatay Abito ang magkakasama. Pansamantalang uuwi muna ito para makagawa ng mga orasyon. Alamin muna nila ang albularyo na kalaban. Kasama din nila si Adolfo pauwi para magpapagaling muna ito sa kanila sa kanyang mga natamong sugat. At pupuntahan na din nila ang grupo ni Dudong Antinggiro, Berto, Inting, Eva at Toto. Ang grupong ito ay kilala na din sa lungsod ng Maria. Baguhang grupo na ang intensyon, patayin ang lahat ng mga aswang doon sa isla ng Siquijor. Makakatulong ang mga ito kung sakali doon sa pagbabantay sa Lagusan. Kakilala ni Tatay Dadoy itong si Berto dahil minsan na itong humingi ng tulong sa kanya para magpapaturo ng ilang orasyon. Makalipas ang ilang oras, nakausap na nila si Berto. Laking tuwa din ni Berto nang makita ang dalawang albularyo. Agad na pinulong din ito ang grupo nila. At ang sabi ni Dudong, napakalaking pasalamat namin sa inyo, Tay Dadoy, Tay Abito, dahil napili ninyo ang aming grupo at nagtitiwala kayo sa aming mga kakayahan kahit na mga baguhan pa kami. Tutulong kami sa pakikipaglaban sa mga kampo ng kadiliman. Yan din ang aming mithiin. Matapos na makapag-usap sila, sinamahan na ito nila Tatay Dadoy at Tatay Abito papunta doon kay Tata Kukoy. Laking pasalamat din ni Tata Kukoy na pumayag ang grupo ng mga ito dahil hindi nila talaga kaya kung sila lang, lalo na sa mga paparating na araw. Mas magiging agresibo ang mga kalaban nila. Sina Arturo naman, Tatay Mauricio at Ubak, bumalik na ang mga ito doon sa gubat at sinimula na din ang pagmamatyak doon sa isang barangan. Sa araw na yon, sisimulan na nila ang mga dapat na gagawin habang doon sa lungsod ng Lase. Nagkabakbakan na ang grupo nila Papagorio laban kay Tata Kaloy. Mabibilis na inatake na ni GC, Hidalgo, Abner at Supremo ang mga nilalang nakakampi ng albularyo. 8 mga baltak ang nasa paligid ng bahay ng albularyo. May mga wakwak, kikik, balbal at mga sigbin. May mga engkanto din ang humaharang sa kanila. Ito ang mga inatake nila Supremo, Hidalgo at Abner. Mabilis na tumalon itong si Abner habang pinagpapanak ang mga kalaban at pinagtatagpas ni Hidalgo ang mga ito. Doon sila nahihirapan sa mga baltak. Malakas ang mga ito at mabibilis. Si Mamang Tasing naman ang bahala doon sa mga engkantong kalaban nila. Nag-usal ito ng mga orasyon habang nakikipaglaban na din ang kanyang mga kaibigang engkanto. Sina Papagorio at Jesse, binabantayan nila si Tata Kaloy. Hindi pwedeng makatakas ito at makalayo. Nasa harap sila ng bahay. Nag-uusal na din itong si Papagorio at pagkatapos naglakad na ito
papunta at papalapit sa bahay ni Tata Kaloy. Alerto ka lang, JC. Kausapin ko muna si Kaloy. Habang papalapit si Papa Goryo, may mga umaligid kagad sa kanya ng mga kakamping engkanto ng kalaban. Pero ilang sandali, lumabas na itong si Tata Kaloy at nakatayo ito sa tapat ng pintuan ng kanyang bahay habang may hawak na isang sanga ng kahoy. Goryo, ikaw pala. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit nyo ginagambala ang aking tirahan? Sagot ni Papa Goryo. Marahil alam mo na ang sagot ko, Kaloy. Kung ayaw mong marami ang magbuwis ng buhay sa ating mga kaibigang engkanto at iba pang nilalang, itigil mo na ang ginawa mong pagtulong sa mga batak. Hindi namin papayagan na mangyayari na maghari ang dyablo dito sa isla. Tumawa lang itong si Tata Kaloy at ang sabi nito, nagpakahiro ka na naman, Goryo. Wala kayong mapapala sa mga ginagawa ninyo. Ikaw ang umalis sa lugar na ito. Tumigil sa paglalakad si Papa Goryo. May napansin kasi siya na mabilis na umibis na nilalang doon sa may puno ng kahoy. Kahit madilim, kita niya ang nilalang na ito at kilala niya ito. Ito ang birdugo ng dyablo na abyan ni Tata Kaloy. Pinalabas na ito ng albularyo. Ibig sabihin, wala itong balak na umatras at tumigil sa mga pinagagawa. Umatras ka muna, JC. Kapag may mga engkantong makikialam, ikaw na ang bahala at ako na ang bahala sa matandang ito. Agad na may kinuha si Papa Goryo na agimat at isang bote ng langis at ipinahid ang laman nito sa kanyang mga mata para makita niya ang abyan ni Tata Kaloy. Malakas ang abyan ng matanda, pero may paraan si Papa Goryo para talunin ito at hulihin. Sige, Goryo, gusto mo ng labanan, pagbibigyan kita. Ang sagot naman ni Papa Goryo, Kaloy, hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan. Tandaan mo yan. At may 3 banyagang salita na isinigaw itong si Papa Goryo. Agad na umihip ang malakas na hangin sa kapaligiran. Tinangay nito ang mga alikabok at ilan sa mga patay na dahon sa paligid. At nakita niya na bumuka-buka na ang bibig ni Tata Kaloy. At ang ibig sabihin nito, nagsisimula nito na mag-usal ng mga orasyon. At pagkatapos, nakita ni Papa Goryo ang napakabilis na papasugod na abyan ni Tata Kaloy. Mabilis naman na nakailag si Papa Goryo at pilit na inabot ang umibis na abyan. Pero hindi nagawa ni Papa Goryo na mahuli ito. Masyadong mabilis at madulas at muntik pa siyang tamaan ng hampas nito. Napagulong si Papa Goryo. Pagkatapos, binulot agad ang punyal at itinarak ito sa lupa habang nag-uusal ng mga orasyon. Matapos ang ginawa ni Papa Goryo, biglang nabuwala itong si Tata Kaloy sa lupa. Nang makita ito ng mga engkanto, agad na sinalakay ng mga ito si Papa Goryo. Maagap naman si JC na inatake ang mga ito at pinaghampas sa dala niyang tangkay ng abaka. Nang matumba si Tata Kaloy, mabilis nang tumakbo si Papa Goryo papasugod doon sa matanda. Agad naman na humarang ang abyan ni Tata Kaloy at hinampas siya. Ito ang plano ni Papa Goryo para mahuli niya ito. Isinagaw niyang muli ang 3 banyagang salita at kinuha ang maliit na tila na kulay pula na may mga nakasulat na salitang Latin. Itinapal ito sa noo ng abyan ni Tata Kaloy. Nahuli ito ni Papa Goryo, pero tinamaan din siya ng hampas nito sa braso.
Hindi nasusugatan si Papa Goryo, pero ramdam niyang namamanhid ito at nangingitim ang paligid ng tinamaan ng hampas ng abyan. Pagkalipas ng ilang sandali, naglaho agad ang abyan ni Tata Kaloy. Nahuli na ito ni Papa Goryo at agad na itinapon sa mundo ng kawalan. Nagpapatuloy ang labanan sa paligid ng bahay ni Tata Kaloy. Nasusugatan na din sina GC, Supremo, Abner at Hidalgo. Pero unti-unting nauubos na nila ang lahat ng mga kakampi ng albularyo. Pati sina Papa Goryo at Tata Kaloy, patuloy ang kanilang labanan ng lakas, kaalaman at kakayahan sa mga orasyon. Pero sa huli, mas nanaig ang mga kaalaman ni Papa Goryo. Nakabulagta na sa lupa itong si Tata Kaloy at pilit na gumagapang. Marami itong kagat-kagat sa iba't ibang parte ng katawan. At ramdam ni Tata Kaloy na parang may nakadagan sa kanya na napakabigat na nilalang. Natalo na din ni Mamang Tasing ang ibang mga masasamang engkanto at lamang lupa. Patayin mo na ako, Goryo. Tinatanggap ko na ang pagkatalo ko. Ang palahaw na sabi ni Tata Kaloy. Pero ang sagot ni Papa Goryo, wala akong karapatan na kitilin ang buhay mo, Kaloy. Hayaan natin na magdesisyon ang mga karamihan sa mga albularyo kung anong nararapat na gagawin at iparusa sa'yo. Sa ngayon, namnamin mo muna ang parusa ng kalikasan. Wala na ang mga kakampi mong engkanto at mga batak. Patay na ang lahat ng mga ito. Maninirahan ka na dito ng tulad ng ordinaryong nilalang. Igagapos ko na ang lahat ng iyong mga kaalaman, Kaloy. Napaluha itong si Tata Kaloy habang nakasubsob ang mukha nito sa lupa. Sa isip ng albularyo, sa isang iglap, lahat ng mga pinag-aralan niya ng ilang taon, mawawala lang ito ng parang bula. Wala na din ang kanyang abyan. Pumikit itong si Tata Kaloy at nag-uusal ng orasyon. Hinihingi nito sa mundo ng mga dyablo na kunin na ang kanyang kaluluwa. Nang matapos ang ginawa nitong pag-uusal, bigla itong napasigaw at nakita ni Papa Goryo ang dalawang nilalang na mga anino ang mabilis na hinaltak ang kaluluwa nitong si Tata Kaloy at pagkatapos mabilis nang lumisan. Naiwan naman na wala ng buhay ang albularyong si Tata Kaloy. Napahinga ng malalim si Papa Goryo. Kilala niya itong si Tata Kaloy. Mabuti naman ito noon. Kinain lang ng mga ambisyon na mas lalo pang mapalakas ang mga taglay na kakayahan. Sobrang nainggit kasi ito kay Tatay Dadoy. Pagkatapos, wala nang inaksayang oras sina Papa Goryo. Agad na winasak ang banga na nasa loob ng bahay. Ang banga na nagiging tulay kay Tata Kaloy doon sa mga dyablo. Matapos na gawin yon ni Papa Goryo, niligpit nila ang lahat ng mga bangkay at mabilis nang umalis papawi doon sa bahay ni Mamang Tasing. Malaki din ang ipinagpasalamat ni Papa Goryo doon sa babaylan dahil sa ginawa nitong pagtulong sa kanila. Lahat ng mga engkanto nakakampi ni Tata Kaloy. Natalo ang mga ito ni Mamang Tasing kasama ang mga kaibigang engkanto. Habang sina Tatay Mauricio, Arturo at Ubak, pumunta na ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng barangay. Nagsisimula na ang mga ito sa pagmanman doon sa lugar. Habang nasa isang tindahan, tanong ng tanong itong si Tatay Mauricio sa mga nakabantay doon tungkol sa mga pagkatao ng nakatira doon sa isang bahay na nasa dulo ng taniman ng mga gulay. Madaldal naman itong nagbabantay sa may tindahan. Walang prinong sabi nito
na mambabarang daw itong si Nanay Loreng at iniiwasan daw ito at kinatatakutan ng mga tao na nakatira dito sa lugar. Balikan nila mamayang gabi ang bahay ng matanda at sabihin nito na tigilan na ang mga ginawang pagtulong sa mga jablong baltak. Kaya kinagabihan, papunta na sina Arturo, Ubak at Tatay Mauricio doon sa lugar. Doon sila dumaan sa kabilang bahagi ng lugar, doon sa mga kakahuyan, para walang makapansin sa kanila. Pero papunta pa lamang sila, may napansin na silang mga nilalang ang nasa kakahuyan. Kaya tumigil muna ang tatlo. At mga baltak ang nakikita ng tatlo. Agad na sabi ni Tatay Mauricio, "Sundan natin ang mga yan, Ubak, Arturo. Baka doon sa mga kabahayan ang sadya ng mga nilalang na yan." Kaya agad na tumakbo si Tatay Mauricio habang nag-uusal na ng mga orasyon. Agad din na tumalon sa itaas ng mga puno ng kahoy itong si Arturo at Ubak. Pero habang sinusundan nila ang mga jablong mga nilalang, papunta ang mga ito doon sa bahay ni Nanay Loreng. Nang makalapit na sila doon sa bahay ng barangan, nakita nila agad ang mga baltak na umaligid dito. Pagkatapos, lumabas na ang matanda. May nakita din agad sila ng mga umaaligid na mga sigbin at iba't ibang klase ng engkanto sa palibot ng bahay ng matanda. Nagmamatyag lamang ang tatlo. Ang sabi kasi ni Tatay Abito, itong si Nanay Loreng, hindi naman ito gumagawa ng mga masasama noon. Dati din kasi itong babaylan. Ang hindi alam nila kung bakit tumigil ito sa panggagamot ilang buwan na ang nakaraan. Maaring may mga alam ito sa pambabarang, pero ni isa, wala pa itong biniktima. Ang gagawin nila, Tatay Mauricio, kausapin ito at pakiusapan na itigil na ang ginawang pagtulong sa mga jablong baltak. Makalipas ang mahigit isang oras, nagsialisa na ang mga baltak. Pero patuloy pa rin sa pag-aligid ang mga alaga ng matanda. Nag-uusal agad ng mga orasyon itong si Tatay Mauricio sa bulag at pangbakod. Susubukan niyang kausapin ang matanda kasama si Arturo. Dahil si Ubak, mabilis na nitong tumalon sa mga puno at sinusundan ang mga papalayong mga baltak. At pagdating doon sa kakahuyan, naabutan na ito ni Ubak. Nagulat pa ang mga baltak nang biglang tumalon itong si Ubak at pinagkakalmot na ang mga kalabang nilalang. Agad na bumagsak sa lupa ang isa nang tamaan ito ng kalmot ni Ubak sa likod at leeg. Pagkatapos, agad na tinalunan ang isa na nasa itaas ng puno ng kahoy. Hinaltak ito papunta sa lupa at agad na itinarak ni Ubak ang matutulis nitong kuko. Tumulong naman agad ang mga kasamahan ng mga baltak, pero isa-isang pinabagsak ito ng kubak. Kapwa wakwak ang dibdib ng mga nilalang nang tigilan ito ni Ubak. Pagkatapos, agad itong binuhusan ng langis ang mga katawan ng mga baltak at mabilis nang tumakbo pabalik doon sa bahay ni Nanay Loreng. Habang sina Tatay Mauricio at Arturo nasa labas na ito ng bahay, nakaharap sa pinto, tinatawag na ni Tatay Mauricio ang matanda. Ilang sandali, bumukas ang pinto at nakita nila si Nanay Loreng. Ang sabi agad ni Tatay Mauricio, "Nay Loreng, kailangan na makausap ka namin. Ano ang inyong sadya, mga antinggero? At ikaw, isa kang aswang." Ang bungad kaagad ng matanda sa dalawa. "Mahalaga ang pakay namin, Nanay Loreng. Mga kasamahan kami ni Tatay Abito at Tatay Dadoy. At alam namin ang iyong ginagawang pagtulong sa mga baltak.
Nakikiusap kami na itigil mo na ito. Dahil gumagawa na ang lahat ng mga albularyo at antinggero dito sa isla ng paraan para mapigilan lamang ang mga ito. Kung ayaw mong madamay, huwag ka nang makipagtulungan sa mga baltak. Napatulala ang matanda, lalo na nang marinig ang pangalan ni Tatay Dadoy. Ilang sandali, ang sabi nito, gusto kong makausap si Dadoy sa lalong madaling panahon. Matapos ang pag-uusap ng mga ito, nagpasyang umuwi na muna ang tatlo doon sa kubo nila. At pagkatapos, sa gabing yon, binalikan nila ang lugar doon sa lagusan para tulungan na magbantay sina Tata Kokoy. Pero paparating pa lamang sila doon sa lugar, naramdaman agad ng tatlo ang mga nilalang sa paligid. Mga engkanto at lamang lupa ang mga umaligid. Nagmamadali na ang tatlo. Sigurado sila na may mga balak ang mga lamang lupa at engkanto na umaligid doon sa lagusan, pati ang mga baltak. Makalipas pa ang ilang minuto, narating na nila ang lugar. Nandoon na din ang grupo nila Dudong Antinggero. Naggulat pa nga sila Tatay Mauricio at Arturo pagkakita sa grupo nila. Agad naman na ipinakilala ito ni Tata Kokoy. Mas mainam nga kung ganon, Tata Kokoy. Mas mabantayan natin ang lugar na ito. Magawa natin ng tuloy-tuloy ang mga ritual. Ang sabi ni Arturo. Oo, Arturo. Mga baguhan pa lamang ang mga ito. Pero makakatulong sila sa atin para hadlangan ang mga nagbabantang pwersa ng kadiliman. May mga engkanto at lamang lupa ang umaligid dito, Tata Kokoy. Parang may mga plano na naman ang ating mga kalaban. Ang sabi naman ni Tatay Mauricio. Oo, Mauricio. Naramdaman ko na din ang mga ito. Nakahanda na ang grupo natin, Toy, Arturo. At ngayon na nandito pa kayo, mas matibay na ang ating depensa. Habang sina Dudong, Birto, Tuto, Inting at Eva, nakahanda na din ang mga ito. Gumawa pa sila ng dagdag na maliit na kubo na gawa sa nipa para matutulugan ng grupo nila Dudong. Nagpahinga muna ang iba sa kanila. Nasa labas naman sina Tata Kokoy, Arturo, Birto, Dudong, Burdo, Ubak at Tatay Mauricio. Sila muna ang nakabantay doon sa ginawa nilang ritual. Kasama din ang kaibigang Adda ni Tata Kokoy. Pero sa gabing yon, iba ang plano ng mga kalaban. Inatake nila ang isang sityo doon sa kabilang bahagi ng paanan ng bundok. Kasama na nito ang pinuno ng mga masamang mambabarang at albularyo. Bilang paghiganti sa kamatayan ni Tata Kaloy, ginawa nilang bihag ang mga nakatira doon sa lugar, doon sa Sitio Nara, sa dulo at paanan ng bundok. Nakatayo ang 4 na bahay at ito ang puntirya ng mga kalaban nila. Kinabukasan, may nakitang uwak si Tata Kaloy ang umaligid doon sa lugar. Agad na nag-uusal ang matanda ng mga orasyon. Batid niyang galing ito sa kanilang mga kalaban. At matapos ang ginawang orasyon ni Tata Kokoy, agad na bumagsak ang uwak at namatay. Nagtataka si Tata Kokoy. Agad na nilapitan niya ito at paghawak pa lamang niya sa uwak, agad niyang naramdaman at nakikita ang mga nangyayari doon sa Sitio Nangka. Nabitiwan niya agad ang uwak. Galit na galit si Tata Kokoy. Magbabayad kayo. Magbabayad kayong mga demonyo. Bakit, Takokoy? Ang tanong ni Burdok. Sinalakay ng mga kalaban natin ang isang lugar doon sa kabilang bahagi ng bundok. Kailangan nila ang ating tulong. Binihag sila ng mga baltak at ng isang albularyo. Kailangan natin na magpulong
Burdog, ikaw na muna ang bahala dito sa lugar. Kasama mo ang grupo nila Dodong at ang kaibigan kong Agta. Kayo muna ang magbabantay dito. Uuwi muna ako sa kubo para makapagpulong na sa mga kasamahan natin. Sige, Takukoy. Kami na muna ang bahala dito sa Lagusan. Agad na umalis sina Tatakukoy kasama sina Ubak, Tatay Mauricio at Arturo. Nang makarating na ang mga ito doon sa kubo, ipinatawag din agad ang mga kasamahang albularyo at antinggero. Makalipas ang 2 oras, dumating na sina Papagorio, Supremo, Abner, Hidalgo at GC. Kasama ng mga ito si Mamang Tasing. Natuwa din si Tata Kukoy. Alam niyang malaki din ang maiitulong ng babaylan. Hinihintay pa nila sina Tatay Dadoy at Tatay Abito. Kinausap pa ng mga ito si Nanay Loring, ang napabalitang mambabarang nakakampi ng mga Diablong Baltak. At makalipas pa ang 1 oras, dumating na ang mga ito. Bago nagsimula ang pagpupulong, kinausap muna ni Tatay Dadoy si Tata Kukoy at sinabi nito ang mga napag-usapan nila ni Nanay Loring. Ang sabi ni Tatay Dadoy, kilala na nila kung sino ang pinuno ng mga mambabarang at hindi sila makapaniwala dahil napatay na nila ito 3 taon na ang nakaraan. Sila ni Papagorio ang tumapos ng buhay nito doon sa isang yungib. Ito ay si Inkutasyo na tinaguri ang pinakamalakas na barangan, kasama ang 2 pang malakas na albularyo na sina Tata Kaloy at Tata Lucas. Pero patay na si Tata Kaloy. Si Tata Lucas na lang ang isa sa mga malakas na kakampi nito. At ang sabi pa ni Nanay Loring, marami na daw ang mga Baltak na nakatawid na doon sa Lagusan at kasama ito ni Inkutasyo. Bago umalis sina Tatay Dadoy at Tatay Abito doon sa bahay ni Nanay Loring, pinalikas na muna niya ang matanda para makapagtago dahil sa mga isinawalat nito na mga impormasyon. Siguradong papatayin ito ni Inkutasyo. Ipinaalam din ni Tata Kukoy ang mga nangyaring pagbihag ng mga Baltak doon sa mga taong nakatira doon sa Sitio Nara. 4 na pamilya ang binihag ng mga ito. Kailangan na agad na makagawa sila ng paraan para mailigtas ang mga bihag sa lalong madaling panahon. Okay, so maraming salamat mga idol. Tapos pusong nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nakikinig sa ating mga kwento. So bukas na yung aroma natin doon sa Ang Supremo. So ngayon, nais kong pasalamatan lahat ng mga nakikinig sa ating kwento dito sa Agimat Stories. Sa mga member natin, maraming salamat sa inyo. Sa mga nagbigay sa atin ng tulong, maraming salamat. Sa mga beaker driver, sa mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard at sa mga blind community. So ingat po tayong lahat mga idol. Peace out po.